Ito ang larawan ng isang pamilya sa bansang Thailand. Sa mata ng publiko at mga kakilala ay masaya at magarbo ang kanilang pamumuhay. Pero sa totoo lang, ang kanilang relasyon ay nababalot ng karahasan at matinding takot. Ang true story na ito ay nangyari sa Nonthaburi na isang syudad ng bansang Thailand. Kilala ang syudad na ito sa mga prutas at flower plantations. Dito rin matatagpuan ang ilan sa mga historical temple ng bansa. Kilala rin ang lugar sa pagkakaroon ng friendly at hospitable na mga residente. Mababa rin ang crime rate sa syudad kaya naman marami ang nagulat ng isang malagim na pangyayari ang naganap dito. Noong February 19, 2024, isang kaibigan ang nanawagan sa social media para malaman kung ano ang lagay ng 27-year-old na si Chunlada Mutuwong na kilala rin sa palayaw na Noon. Active sa iba't ibang social media platform si Noon. Regular ang pagpo-post niya tungkol sa kanyang buhay pero katakatakang bigla itong nahinto at wala na silang narinig sa kaibigan mula nang matapos ang birthday celebration ng kanyang asawa. Huling nasilayan si Noon noong February 17. Ito ang petsa ng kaarawan ng kanyang 33-year-old na asawa na si Richay Raktong o kilala rin sa palayaw na Toy. Sa araw na yon ay nag-celebrate sila sa Bangkok kasama ang mga kaibigan. Alauna na ng madaling araw nang matapos ang party. Kasama ni Noon at Toy ang kanilang 2-year-old na anak na babae. Sakay ng puting BMW sedan ay umuwi na ang pamilya sa kanilang tahanan. Subalit kinaumagahan, imbis na magpahinga sa kama ay nagtungo si Toy sa police station kasama ang kanilang anak para i-report na nawawala ang kanyang asawa. Ayon kay Toy, habang nasa sasakyan ay nagkaroon sila ng argumento nang biglang binuksan ni Noon ang pinto at lumabas ito sa kotse. Agad naman niyang hininto ang sasakyan para pabalikin ang asawa. Tapos ay nagpatuloy na siya sa pagbumaneho. Subalit nasundan pa ang kanilang pagtatalo dahilan para muling lumabas si Noon sa kotse. Mabilis niyang tinawid ang kalsada at sumakay sa taxi. Di na niya ito nasundan. Sa police station, bakas sa mukha ni Toy ang pagkabalisa at pagkadesperado dahil matinding away sa pagitan nilang mag-asawa ang nangyari. Inamin niyang humantong pa ito sa pisikalan. Kinagabihan ay bumalik si Toy kasama ang anak sa police station na umaasang may magandang balita siyang matatanggap tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Sa kasamaang palad ay wala pa silang naibigay na update. Dinumog ng mga reporter si Toy na siya namang nagpaunlak sa interview. Sinamantala na niya ang pagkakataon para manawagan sa kanyang asawa. Nakiusap siya na umuwi na dahil kailangan siya ng kanilang anak. Pinaalala niya kay Noon ang responsibilidad bilang ina. Marami ang nakisimpatya at nagpakita ng suporta kay Toy, subalit tila hindi lahat ay kumbinsido. Ang mga magulang ni Noon ay malaki ang pagdududa sa mga pinagsasasabi ni Toy. Ang nanay ni Noon na si Pen ay napansing hindi masyadong nag-e-effort si Toy sa paghahanap sa kanyang asawa, bagkus ay parang pinapalabas niyang lumayas at nag-move on na ito. Ang ama naman ni Noon na si Chaya ay ibinahagi sa media na noong 2020 ay inamin sa kaniya ng anak na sinaktan siya ni Toy sa tapat ng elevator. Nahagip ang pananakit sa surveillance camera. Noong panahong yon ay nakumbinsi niya ang anak na makipaghiwalay na, subalit nagkabalikan ng dalawa nang madiskubre ni Noon na siya ay nagdadalang tao. Sinabi ng kaniyang ama sa media na kailanman ay di niya pinagkatiwalaan si Toy dahil sa masama nitong ugali. Maging si Pen ay walang tiwala sa manugang kahit patiniyak ni Toy sa kaniya na gagawin ang lahat mahanap lang ang asawa. May isiniwalat din siya tungkol sa pagsasama ng dalawa. Ang inaakala ng lahat na masayang pamilya na may magarbong pamumuhay ay may itinatagong malagim na sikreto. Ayon kay Pen,
3 taon na ang nakalilipas nang mag-file ng complaint si Noon sa mga pulis laban sa kaniyang asawang si Toy dahil sa pananakit. Bukod pa dito ay nalaman niya sa mismong mga kaibigan na marami pang insidente ng pananakit ang natamo ng kanyang anak tulad ng pananakal at pagtapak sa kanyang mukha. Simula nang malaman niya ang mga ito ay di na siya nagtiwala kailanman kay Toy. Sa pagkawala ng anak na si Noon ay matinding pag-aalala ang nararamdaman ni Pen para sa kaniyang apo kaya humingi siya ng tulong sa mga pulis upang makuha ang kaniyang apo. Sa tulong ng mga otoridad ay natanggal ang kustodiya sa ama at nakuha nila Pen ang bata. Simula nang isiniwalat ni Pen ang tunay na kulay ni Toy ay nag-iba ang tingin sa kanya ng taong bayan na nung una ay nakikisimpatya sa kanya. Matapos noon ay isang nakakikilabot na balita ang nakarating sa mga otoridad. Sa abandonadong rubber plantation ng probinsya ng Prachinburi, natagpuan ang sunog na labi ng isang tao. Ang lugar na iyon ay tumutugma sa GPS signal kung saan huling na-detect si Noon. Noong February 20, 2024, nagtungo ang mga pulis sa naturang rubber plantation upang magsagawa ng investigasyon. Matindi ang pagkakasunog sa labi kaya di matukoy ang pagkakakilanlan nito. Sa kabila nito ay may mga ebidensya pa ring natagpuan malapit sa labi. Doon ay natagpuan nila ang mga personal na gamit ni Noon. Naroon ang kanyang bracelet, gold ring at nasunog na suitcase. Sa isinagawang DNA analysis ay nakumpirma na ang natagpuang labi ay si Noon. Dahil sa mga nakuhang ebidensya at mga isiniwalat ng mga magulang at kaibigan ni Noon, si Toy na nung unay nagsusumamo sa pagbabalik ng kanyang asawa sa isang iglap ay itinuring na prime suspect. Sa paggulong ng investigasyon, isang CCTV footage ang inilabas na lalo pang nagpatibay sa kaso laban kay Toy. Doon ay nahagip sa kamera ang matinding pananakit ni Toy kay Noon sa pampublikong lugar madaling araw bago niya sapitin ang kanyang katapusan. Matapos ang masusing investigasyon, mga panayam at ebidensya, ito ang buong pangyayari sa mga huling sandali ni Noon. Pagkatapos ng birthday celebration ni Toy sa isang restaurant sa Bangkok, nag-post si Noon sa Facebook ng pasasalamat sa mga umattend at nakiselebrate. Alauna ng madaling araw nang lisanin ng mag-asawa ang restaurant. Ang dalawa ay parehas nakainom. Bagamat 20 kilometers lamang ang layo ng restaurant sa kanilang tinitirhan, ang 30-minute drive ay tumagal ng 1.5 oras base sa mga nakalap na CCTV footage. Ano nga ba ang nakita sa CCTV footage? Bandang 1:50 AM, nakita sa footage na hinihila ni Toy ang asawang si Noon papalabas ng sasakyan. Kinaladkad niya ang asawa papuntang bangketa at doon ay pinagtatadyakan at pinagtatapakan niya ang ulo ni Noon. Tumagal ito ng humigit kumulang 10 minuto. Tinangka ni Noon na tumakas subalit nabigo siya. Ilang sandali ay nakakuha si Toy ng isang brick at ipinukol ito ng maraming beses sa asawa. Nahagip din sa CCTV na kinuha ni Toy ang anak na nasaksihan ng mga pangyayari. Mayroon ding ibang tao na napadaan habang nangyayari ito. Nahanap ng mga otoridad ang taong napadaan na siyang nagpaliwanag na hindi niya nasaksihan ang nangyaring pananakit. Inakala pa nga niyang inaasikaso ng lalaki ang lasing na asawa habang binabantayan ng kanilang anak. Nang mawala na ang taong napadaan, ibinalik na ni Toy ang anak sa sasakyan at muling kinaladkad ang asawa papasok sa kotse. Sa footage ay mukhang buhay pa si Noon kaya ang hinala ng mga pulis ay nagpatuloy ang pananakit hanggang sa bahay na nagresulta sa pagtatapos ng kanyang buhay. Nakita ng mga investigador ang mga bakas ng dugo sa naturang kalsada at sa kanilang bahay. Sa isinagawang interrogation, ipinakita nila kay Toy ang lahat ng ebidensyang nakalap ng mga otoridad na nagpapatunay sa nagawa niyang krimen. Umiiyak na umamin si Toy sa kanyang kasalanan.
Inamin din niya na kasinungalingan ang mga nauna niyang kwento. Ngunit hindi pa dito natatapos ang mga revelasyon. Sa isang CCTV footage ay nakitang lumalabas ng bahay si Toy na may daladalang maleta. Nilagay niya ang maleta sa bandang harap ng passenger seat at tinakpan niya ito ng tuwalya. Ang laman ng maleta ay ang kaniyang asawa. Sumunod ay nagtungo si Toy sa police station upang i-report ang nawawalang asawa. Lingid sa kalaman ng mga pulis ay nasa kotse lamang noon si Noon. Matapos ay dumiretso na siya patungo sa rubber plantation. Dumaan muna siya sa gas station upang bumili ng 2 galong fuel. Ayon kay Toy, nang marating ang plantation ay huminto muna siya at 1 oras siyang humihingi ng kapatawaran sa espiritu ng kanyang asawa dahil sa kanyang nagawang pananakit at pagtapos sa kanyang buhay. Matapos noon ay sinilaban na niya ang kanyang asawa habang nasa tabi niya ang kanilang anak. Nasaksihan ng musmos ang nakakikilabot na eksena. Subalit ano nga ba ang nag-udyok kay Toy para gawin ang kalunos-lunos na bagay sa kanyang asawa na dapat sana ay pinoprotektahan niya? Ayon kay Toy, nang gabing iyon ay madami ang nainom nilang mag-asawa kaya naman kapwa sila mga lasing. Habang pauwi ay nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa pera. Lumala pa ito nang may nasabing di maganda si Noon tungkol sa ex-girlfriend ni Toy. Dahil dito ay nawala na ng kontrol sa sarili si Toy na nagresulta sa pananakit niya sa asawa. Ayon pa sa kanya, hindi siya aware na binawian na pala ng buhay si Noon hanggang sa napansin na lamang niyang hindi na ito umiimik. 1 oras na ang nakalipas nang mapansin niya ito. Base sa post-mortem examination, si Noon ay nagtamo ng matinding damage sa kanyang ulo. Nakitaan ng mga crack sa kanang bahagi ang kanyang bungo sa bandang mata, ilong, pisngi at likod ng tenga. Nangangahulugang matinding mga tama mula sa matigas na bagay ang kanyang natamo. Inamin ni Toy na nagpatuloy ang pananakit niya kay Noon hanggang sa kanilang bahay. Nang tanungin siya tungkol sa nararamdaman ng anak matapos masaksihan ng trahedya, ay wala ring naisagot si Toy. Sa kanyang pag-amin ay di siya kinakitaan ng taus-pusong pagsisisi sa kanyang ginawa. Isinisi niya sa pagiging lasing at sa mga nasabi ng asawa ang kanyang kawalan ng kontrol sa sitwasyon. Ayon sa mga tao, kung nagsisisi siya, dapat sana idinila niya sa ospital o nang hingi siya ng tulong nang mahimasmasa na siya sa pagkalasing. Subalit di niya ito ginawa bagkus ay gumawa siya ng paraan para isalba ang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng kwento na pawang kasinungalingan. Sa ngayon ay nakadetain si Toy sa Nonthaburi Provincial Prison habang naghihintay ng court proceedings. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ng mga kaanak at kaibigan ni Noon dahil sa sinapit niyang kalupitan na nauwi sa trahedya. Di nila lubos maintindihan kung papaano nasikmura ni Toy ang pinagagawa niyang karahasan. Hinihiling nilang masintensyahan si Toy ng pinakamabigat na kaparusahan.